Oh, sir. Pakita ko lang kay Mrs. Kunwari nag-ride kami. Oh, sige, sige. Sige, ingat, ingat. Ganda talaga ng linis ngayon ng motor natin. Yun guys, good morning. Napakaganda ng ating araw ngayon. Okay, pupunta tayo sa Y-Zone para ipa-PMS natin si Saber. Layo pa ng lalakbayin natin guys. Layo pa. Doon pa. Ayan, so naka 10 months na rin tayo dito kay Saber, ang ating napakagandang MT-09. Kaya ipa-PPMS ko na siya para ma-change oil na rin at ma-check. Ayan. So medyo malayo-layo yung Y-Zone. Doon pa yun eh, sa ano, sa dito na pala. dito na pala. Parang konting ano lang eh, konting piga lang nandito na. Ayan, Y-Zone, Yamaha. So nagahan natin kasi syempre madami kasing marami tayong kasabay na magpapacheck ng motor. Okay, sarado pa syempre kasi alas 7 pa lang. Pero yun ang bilin sa akin, dapat umaga. O diba, milinis ng bike natin ah. Sige, hintay muna tayo ng mga isang oras pa.
na tayo magpa-PMS. Okay. Ito. Dito. Para lumambot yung clutch. At nagpapalit tayo ng fly screen, windscreen. Okay. Lumambot yung clutch natin. Yan. Ganda. Alright. Bagong change oil, labot ng clutch. Ilang pala yung sikreto eh. Ayun guys, ganda dun sa Y-Zone. Napakaganda sa loob. Ibang klase yung loob nun eh. Pag ano, pag pupunta ka dun eh, ang ganda. Paraiso ng mga motor, ng mga big bike. I-review na rin natin tong MT-09 natin. Since naka 10 months na ako dito. Wala din pala ako pagko-compare kung ano mga advantage nito eh. But anyway, you know, itong MT-09 guys, napaka-relax niyang ano, dalhin. Tapos yung power nandiyan dyan talaga. So imagine nyo guys, no, nagsagada kami. Ito yung gamit ko. Traffic sa Metro Manila, Bulacan hanggang Nueva Ecija. Ano eh, kayang-kaya eh. Kayang-kaya guys. Parang walang kapagod-pagod. Ilang days kami na nagra-ride doon, pero hindi ko naramdaman yung pagod sa bike na to. Tapos yung twisties, grabe, enjoy. So all fun talaga yung ano mo dito. Oh sir. Oh, may ano tayo, may nakilala tayo. Ah, oh. Pakita ko lang kay Mrs. kunwari nag-ride kami. Oh, sige. Sige, ingat. Ayan, so when nagka-picture sa atin, naka-rebel. Since Saturday ngayon, tagal ko na rin hindi nag-long ride eh. Kaya siguro ngayon gawin ko na lang eh. Ikot-ikot na lang ako dito kung saan man ako makapadpad. Ayun, lumagpas na ako dun sa amin. Para naman maano natin to. Bagong change oil eh. Break in ulit. Break in ulit. Alam ko na, punta tayo BGC. Itong MT-09 talagang relax siya gamitin. Mapa-traffic man, long ride man, yan talaga, wala ka nang hahanapin eh. Siguro kung nabitin ka pa dito, yun na lang. For me, hindi siya nakakabitin eh. Talagang malakas. Pero syempre, di ba, yung iba nag-upgrade sa 1000cc. Pero yung advantage mo dito, napaka-nimble nito, magaan. Ayun, relax position. Kaya nung nakita ko yung ano, yung say 900, di rin ako nang hinayang eh. Kasi quality kasi to eh. Yun lang talaga yung pipiliin mo lang talaga yung say 900. Kasi gusto mo yung tunog niya, di ba? Kasi inline 4. Pero ito, yung tunog na ito, parang ano na rin eh,
na-miss ko pumunta dito sa BGC. Kasi 'di ba dati dito every weekend, almost every weekend talaga nagpupunta ako dito sa BGC. Sarap kasi tumambay dito, lalo na nung open pa yung Moto Street. Ayan, so yung sinasabi ko kanina, hindi talaga ako nagsisi dito kasi nung nakita ko yung Z900 compare ko dito, hindi ako nagsisi. Bakit? Hindi ko na hinintay. Okay na ako dito. Dahil syempre yung quality nito, no, yung premium talaga. Well, yun, maganda rin talaga itsura nun. Pero nasa yun na rin talaga eh. You can never go wrong. Kahit anong bike pa yung kunin mo, kahit yung ito or yung Z900, di ka natalo. Yan, yung iba kasi syempre mas gusto nila yung inline 4. Pero ang daming advantages na itong ano, itong 3 cylinder. Sarap i-ride. Isa sa mga nagustuhan ko talaga dito over the Z900 is yung quick shifter. Grabe, night and day yung difference nun. Para sa akin lang night and day yung difference. O doon pa lang, diba? Ang gusto ko lang naman talaga sa Z900 yung headlight niya eh. Yun lang talaga. Gusto ko yung forma niya. Saka yung seat height mababa. Yun lang yung gusto ko dun. Kasi kung inline 4 saka CP3 na engine, para sa akin tabla lang yun. Okay, nandito tayo sa Moto Street. At hindi na siya Moto Street, isa na siyang ano to, MG. Nag display na ng mga sasakyan. Wow, tabi nga tayo dito. Those were the days nung pwede pa talagang tumambay dito. Wala eh, may mga pasaway eh. Sayang. Ayun guys, so ito quick shifter, the best talaga. Sayang hindi dumating yung SP version nito sa Pilipinas, kasi mas maganda yung shocks nun kumpara dito. Saka meron siyang cruise control. Ito wala. Seat height, flat foot, dalawang paa. Tinry ko yung MT-10 kanina, flat foot ko rin pala. Saktong sakto na flat foot. Given all that, hindi na rin talaga ako nagsisi na kung bakit ito yung kinuha ko, diba? Saka nimble to eh, agile siya. So well,
Hindi ko pa naman na test ride yun, pero syempre marami namang reviews sa YouTube na pwede natin tignan, mga owner of both bikes. So makita yun. Ano kaya? Daan kaya ako dito sa Honda? Eh, segue tayo dito sa Honda. Tingnan natin kung anong meron nandito. Bira ngayon, oh. Tingnan natin kung meron ditong CBR 650R. Ayan guys, galing na tayo sa loob at may nakita akong CB650R. Haha. Ayan guys, so eto, pauwi na tayo. Ayan guys, so may nakita tayong CB650R. CB650R saka CBR 650R saka CB650R. Ayun. So yung CBR 650R, yun yung isa sa mga hinaantay din natin na magkaroon ng stock at pumila tayo doon. Yun. Nung nakita ko parang nalungkot ako, ah. Pero anyway, so nung inupuan ko siya, ayun, baba ng seat height nun eh. Parang mataas lang ng konti, kay Ninja 400 yun. Pero syempre yung kanyang handlebar, naninibago na tayo talaga sa sports bike. Hindi na pwede. Kaya okay lang din. Siguro kung yung say 900 medyo sporty siya at mahirapan din sa long ride, ay mas grabe yun. Gawa natin, nakapagpa-change oil tayo, BMS ito ni Saber, ang ating MT-09, at nakatingin din tayo ng mga Yamaha motorcycles doon, at nakatingin din tayo ng Honda. Okay guys, so hanggang dito na lang yung ating ride. Please like and subscribe to my YouTube channel, and see you next ride.